Happy New Year po sa inyong lahat. Ano ho? At alam niyo po, buong taon ang Diyos ay naging tapat sa atin. Amen ho ba doon? Sino dito maraming pinagdaanan ngayong taong 2024? Pero nagtagumpay ka, nandito ka ngayon, mabuti ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. At syempre, sa New Year, gusto natin ng isang pinagpalang 2025. Tama ho ba? Isang pinagpalang 2025. Kaya nga po, tanong ko sa inyo, gusto nyo ho ba to? Syempre, lakas ang amen, di ba? Amen. Sino naman ang aayaw dyan, mga kapatid? Gusto natin yan. Gustong-gusto ng tao yan. Ano ho? At sa totoo lang po, ngayon po, dahil gusto ng tao yan, kahit sa mga okasyon, diretsahan na ho. Diretsahan na ho ang, halimbawa ho, sa kasal. Pag may ikakasal, diretsahan na, ang ireregalo nyo, pera na lang. Yeah? Kasi yun ang gusto ng tao, pera. Ano ho? Pera na lang, ikakasal ako eh. Pera na lang iregalo mo, wag na gamit. Ano ho? At kapag may birthday ho tayo, ano bang meron pag birthday? Siyempre may cake, pero mas masaya kung yung cake ay merong pera pa rin, pambihira. Kailangan yung cake may pera para mas masaya ang selebrasyon. Ano ho? Yung cake mayroon niyang perang laman. Ano ho? At kapag nagpapalaro ho pag Christmas, masaya ho pag maraming sinasandok na pera. Ano ho? Pambihira. Yan yung palaro, yung sandok pera challenge. Ano ho? Yan ho ang gusto ho nating mga tao, pera. Ano ho? At sa totoo lang ho, aaminin ko po sa inyo, ang pera po ay hindi masama. Amen ho ba? Kasi minsan sa church, pagka nagtuturo tungkol sa pera, parang ang pera masama. Hindi ho masama ang pera. Amen ho ba? Sa totoo lang po, ang pera ay blessing. Sabi natin malakas, blessing. Kaya minsan, malayo sa atin ang pera kasi tingin natin sa pera masama. Malayo sa iyo pera. Pero kung tingin mo, blessing yan. Ano ho? Yan ay maganda para sa atin. May pera tayo. Amen ho ba? Maganda may pera. At kasi sa totoo lang po, kailangan natin ng pera. Agree ho ba kayo? Kailangan ho natin ng pera. Ano ho? Kasi marami po tayong mga responsibilidad na kailangang bayaran. Ano ho? Sa ating tahanan pa lang, di ba? Kailangan ho natin ang pera. Ano po? Kaya po ito pong katotohanan tungkol sa pera. Hindi lahat ng problema masusolusyonan ng pera, pero mas marami kang problema pag wala kang pera. Totoo yan. Natawa kayo, no? Hindi masusolusyonan ng pera ang lahat ng problema. Hindi. Imposible. May limitasyon ang pera. Pero kapag wala kang pera, mas marami kang problema. Mas marami kang problema. Ano ho? Pero gusto ko lang hong balansehin ang lahat. Alam niyo po ba, pag pinag-uusapan po yung kayamanan at pera, pag pinag-uusapan pong kayamanan at pera, ito po rin ang totoo. Sa kabilang banda, ito rin naman ang totoo. Hindi lahat ng kayamanan pera. Agree kayo dyan? Hindi lahat ng kayamanan pera. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. May mga magulang na magsasabi, anak, hindi tayo mayaman, wala akong ipapamana sa'yo. Ang tanging maipapamana ko lang sa'yo ay makapagtapos ka, anak. Kaya kahit nahihirapan ako sa trabaho ko, itataguyod ka makapagtapos ka ng pag-aaral kasi yung edukasyon na lang ang kayamanang maipapamana ko sa'yo, anak. Hindi pala lahat ng kayamanan pera. Ano ho? Hindi lahat ng kayamanan pera. Sa atin pong bansa, may mga itinuturing po na National Living Treasure. Ang tawag sa kanila, National Living Treasure. Bakit? Buhay pa sila, tinuturing silang kayamanan ng ating bansa sapagkat may ambag sila sa ating kultura at sa ating society. Yung sa picture dyan, yan yata yung tattoo artist na 100 plus years old na nasa Mountain Province. And they are considered, these people are considered a national living treasure. So what do I mean by that? Hindi lahat ng kayamanan pera. Tama ho ba? Bagamat kailangan natin ng pera, hindi masama ang pera. Mas marami kang problema pag wala kang pera, pero hindi lahat ng kayamanan pera eh. Naniniwala kayo na may mga kayamanan na hindi kayang makita ng mata? Ano ho, sabi po ni isang kilala pong singer and actress, kung kilala niyo po siya,
alam ko na po edad nyo. Si Judy Garland, sabi po niya, the greatest treasures are those invisible to the eye, but found in the heart. Hindi lahat ng kayamanan nakikita ng mata. Doon tayo nasisilaw, mga kapatid. Doon tayo nasisilaw yung mata natin sa mga kayamanang nakikita ng mata natin. Pero sabi niya, hindi lahat ng kayamanan nakikita ng mata. May mga kayamanang nasa puso ng tao. And today we will be talking about treasure, a different kind of treasure. Of course, money and wealth is also a treasure. We consider it a treasure. Ang material na bagay at pera, treasure po yan. Amen po ba? Ulitin ko, hindi masama yan. Pero may iba pang uri ng treasure na minsan hindi natin nakikita ng mata natin, pero kayamanan din naman pala yun. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y babasa ng salita ng Diyos. Pag-uusap, gusto mo ba ng treasure, kapatid? Gusto mo ba ng treasure? Gusto mo ba ng kayamanan? Itong ating pag-usapan. At babasahin po natin ay yung tinitreasure po ni Mary. Ito po'y account pa rin ng Christmas. Ano po? Basahin po natin. The shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story expressed astonishment. Kasi po may mga pastol po, nagpakita po ang mga anghel sa mga pastol at sinabing isinilang na ang tagapagligtas. At pinuntahan po nila, natagpuan po nila si Mary at kwinento nilang istorya. Yan po yung niyan. Yun po yung binasa natin. Nung marinig niya pong istorya, but Mary quietly treasured these things in her heart. Tinreasure po ni Mary yung narinig niya na storya at naranasan niya na siya ang nagsilang sa ating tagapagligtas. Tinreasure niya yon. Yung moment na yon na siya po ang nagsilang sa ating tagapagligtas at sa kwento ng mga pastol. And often thought about them at madalas niya pong inisip-isip yun. At tuloy ho natin, nung lumalaki na po si Jesus, nung lumalaki na po siya, growing up as a child, si Jesus ho ay naging masunuring anak. He was an obedient child. Kaya po, ito pong sabi diyan, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Jesus was obedient to his earthly parents. But his mother, what? Treasured all these things in her heart. Hindi lang pala pera ang kayamanan. May yaman ding nasa puso ng tao. At yun ang tinitreasure natin. Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you today for your presence. We thank you most of all, Lord, this is the last Sunday of the year. And this shows how faithful you are to us, Lord. Ayaw po naming matapos ang taon, Panginoon, na hindi ka sasambahin, hindi kami magpapasalamat sa iyo kasi, Panginoon, sobrang hindi mo kami kinalimutan, sobrang inalagaan mo kami, sobrang itinawid mo kami sa mga pagsubok namin. Lord, yung buhay kami ngayon at malakas, salamat, Panginoon. You are so faithful to us, Lord God. Kulang po ang awit, kulang ang salita, kulang ang panahon na to. But Lord, we want to worship you. And Lord, let it be acceptable to you. And Lord, today we are opening our hearts to you. Speak to us so that we may learn your will sa buhay po namin. Salamat po. We honor you today. You are with us. And we give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoong Diyos. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Talking about treasure. Pag pinag-usapan pong kayamanan, ano nga ba ito? Ano bang kahulugan ng kayamanan? Ano ho ba ang meaning ng treasure? Well, a treasure, sabi po sa Merriam-Webster Dictionary, is a wealth of any kind, anumang uri, anumang klase na kayamanan, or in any form. Ano po kaya sinasabi ko kanina, hindi lang po pera ang kayamanan. It's in any form and in any kind. At ang kayamanan po'y tinuturing na may value sa atin. Ano po? Something of great worth or value. Yung minamahalaga mo to. Mahalaga to sa iyo. Malaki ang value nito sa buhay mo. Yun yung treasure para sa atin. At bukod po sa material na kayamanan, ano pa bang ibang kayamanan ang pwede? Dito sa storya, nakita ko po na pwede palang maging kayamanan natin yung mga
beautiful moment sa buhay natin. Beautiful moment sa buhay natin. Hindi po siya money, moment siya. Kasi yung moment na nagsilang si Mary at sinilang niya ang tagapagligtas, tinreasure ng puso niya yun eh. Yung moment na ibinalita ng mga shepherd sa kanya, na nagpakita ang mga anghel at isinilang ng tagapagligtas, tinreasure niya yun. Ano ho? Yung moment na yun. At sa buhay natin, may mga moment na maganda na nangyayari sa buhay natin. Kaya lang minsan, hindi natin na-appreciate, i-treasure yun. Ano ho? Tingnan niyo po si Mary. But Mary quietly treasured these things in her heart and often thought about it. Ito po na-realize ko, yung tinitreasure mo, yun yung nilalaman ng puso mo at iniisip mo. Ano po? Pag treasure ganun nasa puso mo, nasa isipan mo, yung tinitreasure mo. Ano po? At yun po si Mary. No, tinreasure niya yung beautiful moments na yun. Lagi niya naiisip yung beautiful moment na yun na siya ang nagluwal sa ating tagapagligtas. Ano ho? Tinreasure po maigi ni Mary yun. Bakit po sa buhay natin, kailangan natin i-treasure yung mga moment na yun na magaganda sa buhay natin? Teka muna, may magandang moment ba sa buhay mo ngayong taon? I-treasure mo yun. At bakit ba kailangan nating i-treasure yung mga moment na yun sa buhay natin? Bakit ba? Bibigyan ko po kayo ng dahilan. Una po, kasi po, tayo po, dinescribe sa Bible na mabubuhay lang sa mundo for a moment. The reason why we need to treasure the beautiful moments is because we will only live for a moment in this earth. Mabubuhay tayo for a moment. And let me give you the verse. Sabi po dyan, for we are here for but a moment. For we are here for but a moment. Kaya pala dapat nating i-treasure mga kapatid yung mga sandali na yon sa buhay natin na magaganda kasi sandali lang tayo sa mundo. Baka kala natin forever tayo dito. Hindi po. Salamat sa Diyos, may nakaabang na 2025, pero meron nga hindi na nakarating eh. But we are here, but for a moment, strangers in the land, as our fathers were before us. Katulad ng mga ninuno natin, wala na sila. Our days on earth are like ang buhay daw natin sa mundo parang anino lang na lumalagpas lang. Parang ganun. Hindi ba napansin ang bilis ng araw? Taas nga kamay na nakakapansin ang bilis ng araw. Di ba? Ang bilis eh. But we are here for a moment. Gone so soon without a trace. So kapag yung mga moment na yon, palalagpasin pa natin, hindi natin natitreasure, paano pa? Di ba saglit lang pala tayo sa mundo? Di ba? At kaya dapat din nating i-treasure yung moment natin sa mundong ito, yung magagandang moment sa buhay natin kasi hindi na po natin maibabalik ang oras. Tama po ba? Hindi mo na maibabalik yung January 2024 or kung masaya yung moment mo ng February 2024, hindi mo na mababalik eh. No? We cannot turn back the clock or go back in time. So that moment is so precious to us, it's a treasure. Just like this moment that we are here in the presence of God, worshiping Him on the last Sunday of the year, it's a moment with the Lord. Amen po ba? I-treasure natin yun kasi minsan, common na sa atin yung nagsisimba tayo, parang wala na lang, okay lang, lumipas na lang, pero these are the moments that we are in the presence of God, worshiping Him. Ano? At hindi mo na yun mababalik. At bakit po nating dapat i-treasure yung mga moment, beautiful moments sa buhay natin? Kasi baka ito na yung final moment mo. Baka ito na pala yung final moment natin, di natin alam. Hindi natin alam. Wala tayong kamalay-malay, it is our final moment. Hindi po lingid sa inyong lahat. Ang ating pong national overseer, teka muna.
kinuha na po ni Lord. Ano ho? December 25. At yung final moments niya po ay ganito. Ano ho? December 24, nag-preach pa siya. Christmas Eve, nag-preach pa siya. Pag titignan mo itsura niya, mukha namang healthy siya. Ano? December 24, nag-preach pa siya, Christmas Eve service. Now, December 25 onwards, their family has a tradition of having a vacation from 25 to New Year. Alam ko yon, yearly, merong ganon. So, nabanggit niya na sa Clark sila. At alam niyo po, December 25, they went there. No one knows it was the final moment na nung gabi na yon, kukunin na siya ni Lord. Pero nung hapon, ito po yung moment niya sa mga apo niya. Nagsuswing sila. Hindi ko na pinakikita yung video, just a picture. Ano po? Masaya po sila. Naglalaro silang pamilya. Kung nakita niyo yung video, they were so happy as a family. But that night was the final moment. Di na po siya lumampas ng December 25. The Lord took him, bigla, it's his final moment. And I would say that he had really a great final moment. Kaya po sa buhay natin, yung mga moment po na nandun tayo sa family natin, nandun tayo sa tinitreasure natin, pahalagahan ho natin. Short moments, pag sinabi pong moments, most of it are short, but it becomes great memories. Ito yung moments, nagiging memories po yan. Short moments becomes great memories. And I would say, we are so privileged, na sa buhay po ni Pastor Anthony, yung ating pong National Overseer, we are so privileged na may mga moment, madalas nakakasama po namin siya. 6 days before he died, we were together sa Foresta. 6 days before he died, masaya kami. We spent hours talking. 3 po kami lagi. Pastor Sam, ako, Pastor Anthony. Pag wala po ako, silang dalawa lang, nagbabanding po sila. There are times nandun ako, 3 po kami. At 6 days before he died, nandun kami from 11 to 4:30. Nagkukwentuhan lang kami, masaya kami. At alam niyo po, sabi nung pamilya niya, ng mga anak, asawa, alam niyo, pag Monday kasi po, family day nila, moment nila yun . Pag wala sa kanila ng Monday, ang daddy nila at ang mister niya, sabi nung Mrs., Sister G, at nung mga bata, kasama niyo. Nasa inyo si daddy. Masaya si daddy pag kasama kayo. Yun yung kinakwento nila. We had moments with him. And nakukwento niya pala sa pamilya niya yun. Paano kami nagre-relax lang, nagkukwentuhan, nagsasaya. Alam niyo po, si Pastor Anthony, makwento ko na lang po, itong church natin ay natagpuan niya sa tabi-tabi. Sa isang gilid-gilid. And when he took, leadership, sa COG, tayo po ay isa sa simbahang minahal niya. Of course, every church mahal niya, pero this church has found special favor, sa puso niya. Talagang nung wala po si Pastor Sam dito, 4 years po, nagpapadala ang COG Dasma ng preacher dito. 4 years. Pag kailangan ng desisyon, natatanong ko siya, and mga desisyon na kailangan, na bibigyan niya ako ng gabay. At siyempre, alam niyo naman, pag niyaya natin sa SMX, okay siya lagi. Nung naging district overseer po ako, sobra suporta niya. Yun po . Pero salamat at sa final moment, kasama pala kami dun. Sabi nila, kayo ang iilang nakasama ni Dad sa final moment niya. So, I thank the Lord sa buhay niya. At sana po ito po ang maintindihan natin sa buhay natin. We are here just for a moment. Amen ho ba dun? No one knows. Nagpipreach pa siya sa GrowthCon.
para sa Manila District, March. No one knows it's his last year this year. And even sa buhay natin, di naman natin alam. Di ko po kayo tinatakot. This is just opening our eyes of what is true sa buhay na ito. Kaya po yung short moments po na yun, i-treasure po natin. At dahil magiging memory po natin yun. Yun yung babaunin natin eh. Tama po ba? Yun yung babaunin natin. Tingnan niyo po, sabi diyan, but Mary quietly treasured these things in her heart and often thought about them. Naiisip niya lagi yun. Nagpapasaya sa kanya yun. Yung memory na yun, yung moment na yun, nagpapasaya sa kanya. Tanong ko sa inyo, paano ba natin sinasayang? By the way, memories are timeless treasures of the heart. Yung memories po, yan yung mga timeless treasures of the heart. Yung mga naranasan mo na masaya, yung beautiful moments, naging memory na siya, timeless treasures of the heart. Nasa puso mo yun. Yun ay kayamanan din pala. Yung alaala na yun, kayamanan pala yun. Amen o ba doon? Andiyan pa ho ba kayo? Kaya lang minsan nagsasayang po tayo ng moment. Paano ba natin nasasayang yung moment natin? Paano? How do we waste the moment? Baka minsan sa bahay po natin, ganito ho tayo, walang pansinan. Yeah. Sino ang kaharap natin lagi? Tanong ko sa inyo, totoo ba yung picture na yan? Makayas tayong lahat Relate much Totoo po yan. Diba? Kanya-kanya tayong kaabalahan sa social media, mga tinitignan natin. Minsan, hindi na natin nakakausap ang isa't isa o hindi na tayo nagtatawanan na magkakasama. Sana may moment tayo na ganun. Tama ho ba? O baka hindi naman yan ang nagiging dahilan na naaagaw yung moment sa atin. Baka ito naman ang umaagaw ng moment. Every moment, nag-aaway kayo. Diba? Meron ba dito mag-asawa, walang moment, kundi moment sila, mag-away na lang na mag-away? Nag-asawa pa kayo. Pero sasabihin ko sa inyo, normal yan sa simula. Dapat mag-grow kayo dyan. Dapat mag-grow kayo dyan. Normal sa simula. Yung hindi nag-aaway, thank you Lord. Meron ba ditong ganon? Seryoso nyo? O sayang naman, nag-aaway lang lagi. Di ba? Sayang yung moment. Inubos natin sa away, diskusyon, pagtatalo, sama ng loob. Kaya kapatid, importante kaya ang turo ng Lord magmahalan Mahalin natin ang isa't isa. Amen po ba? Kasi moments would pass and it will be gone. Kaya tanong ko sa inyo, kapatid, may kagalit ka ba? Tanong mo katabi mo, may kagalit ka? Yung tanongin mo ng galit ka, may kagalit ka? Mukhang galit Kung may kagalit ka, makipagkasundo ka. Di na mahalaga kung siya ang mali o ikaw, basta magkasundo kayo. Yun ang gusto ng Diyos Why waste your energy and time putting priority on anger and conflicts in our life? Makipagkasundo ka. Sayang ang moment. Diba? Doon natin sinasayang, mga kapatid. Beautiful moments are simple yet meaningful. It's simple yet meaningful. Bakit ko sinabing simple? Kasi hindi mo kailangan ng pera sa moment Ninuwala kayo? Hindi mo Of course, kung meron, salamat. Kung wala, paano? Wala ng moment? Kasi walang pera? Diba, yan ang laging pinag-aawayan minsan ng tao. Yung pera, pinag-aawayan. O tapos nasisira yung moment dahil sa pera. Ngayon, pag wala bang pera, wala nang moment? Tingnan niyo po tinreasure ni Mary. Tingnan niyo po, nung lumalaki na si Jesus, nung he was growing up, Jesus was an obedient child. Masunuring bata si Jesus. At tingnan niyo po, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them, referring to the earthly parents of Jesus. Si Jesus, napakamasunuring anak. Napakamasunuring bata ng Panginoong Hesus nung lumalaki siya. At dahil masunurin si Jesus, wala naman siyang sahod na inintrega sa magulang niya, hindi naman yun na naging usapan,
si Jesus ay masunurin. Period. Ano pong pakiramdam ni Mary? But his mother treasured all these things in her heart. Tinreasure ni Mary yun sa puso niya. Sa mga kabataang nandito, alam nyo ba na kapag sumusunod kayo sa magulang nyo, feeling nila ang yaman nila. Feeling nila ang yaman nila. Pag hindi ka sumusunod sa magulang mo, naghihirap ang kalooban nila. Hirap na hirap sila pag hindi ka sumusunod sa kanila. Naghihirap ang kalooban nila. Kahit marami pa silang pera, hindi ka sumusunod, pambihira. Hirap ang kalooban nila. Hirap sila. Pero kung ikaw naman ay bata na masunurin sa magulang, pakiramdam na magulang mo ang yaman nila. Kasi kayamanan nilang ituturing ang pagsunod mo. I-treasure nila yon. Ipagmamalaki nila yon, kapatid. Kaya sa mga batang nandito, yun muna ang aralin nyo. Pagdating sa church, ang galing nyo sumunod, pero pagdating sa bahay, hindi pala. Di ba? Naghihirap pala ang loob ng magulang. Di ba? He was an obedient child. Alam niyo po, puntahan ko lang po yung anak ni Pastor Anthony. Sensya na kayo, yan ang topic ko ngayon. Si Pastor AJ po ay na-assign sa COG Marriott. Meron po tayong church doon. Noong nag-pandemic po, nagsarado po yun. And he was called back to COG Dasma. Alam niyo po, dahil doon, siya po ay laging nakakatrabaho ng tatay niya. Ano sila? Tandem sila magtatay. Yun yung bonding nila, ministry, paglilingkod sa Diyos. At alam ko, nag-post si Pastor AJ ng everyday schedule nila ng tatay niya. They would meet together, talk about life in church. It was a great bonding. At alam niyo po, sabi niya, Pastor, buti na lang nagsarado yung Marriott at kailangan kong bumalik ng Dasma kasi manghihinayang talaga ako. Wala akong pagkakataong makasama ang tatay ko ng 4 na taon, kukunin na pala siya ng Lord. Imagine yung buti ng Diyos. At lahat ng kaalaman ni Pastor Anthony, pinapasa na niya sa anak niya. Kasi, hindi naman niya alam na kukunin na siya, pero talagang pinlano ng Diyos. At pinopost niya yung everyday nilang moment magtatay. Masunuring anak, pagpapalain ng Diyos. Amen ho ba? Sana po yung moment natin sa family natin, gumagawa tayo ng moment. We are the ones who create our kind of moments. Anong klaseng moment meron tayo? Tayo gumagawa nun. Kung ang klase ng moment natin ay puro sigawan, puro kontrahan, we are the ones creating that moment. And we bring it as a memory in our hearts and in our minds. Kapatid, we are the ones creating it. So wag nating sayangin ang panahon. We are here but for a moment. Amen po ba? We can never turn back the clock. We don't know if it is our final moment. Ano gagawin natin? Mga kapatid, tanong ko sa iyo, itong 2024, ano ang mga beautiful moments sa buhay mo? Sige nga, naisip mo ba? Pwedeng saglit lang yon, nangyari, thank you Lord. That was a beautiful moment. Lord, nag-travel kami as a family. That was a beautiful moment, Lord. I will treasure it. Yeah? Anong beautiful moments? I-treasure mo yun. Amen po ba? What are your great memories? Yung moment na yun at yung memory na yun, treasure yun. Nasusundan niyo ba ako? Treasure yun. Kayamanan yun. Kayamanan yun. Kaya kung wala ka nito, pakinggan mo ko, mahirap ka pa sa mahirap kahit marami kang pera. Kung wala ka nito, wala kang beautiful moments, wala kang great memories, mahirap ka pa sa mahirap. Kawawa ka. Mahirap ka pa sa mahirap, kapatid. Oh, mahirap ka pa sa mahirap. Tayo po ay papasok ng 2025. Sana po yung mga beautiful moments tinitreasure natin at babaunin natin yung great memories. Ano po? Pagharap natin sa panibagong taon. Amen o ba doon?
Create beautiful moments in your life, kapatid. Create it. Huwag mo sabihin, wala akong pera, basta create it. And bring those great memories with you. Because these two are your treasures in life. Amen ho ba? Tumayo po tayong lahat. Let's worship the Lord. Hallelujah. Once again, we worship God. Can we just lift those hands today as we worship, as we give our praise to our God? Hallelujah. Now together we sing it out. We believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God, we sing it out. We believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. And God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. We sing, God of the covenant, we believe your promise. Respond to your calling. Your blessing. And God of we sing, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. Come on, shout it out. God of the covenant. God of the covenant. We cry out. The God of the covenant. The God of the covenant. The God of the covenant. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. God, we believe you're here. We thank you for this moment, Lord, that we are in your presence, God. We treasure this moment, God. We want to worship you, Lord. We want to worship you. Let's just worship the Lord. Oh, we worship you, God. Just want to worship you, Lord. We bless your name. Bless your name, God. You are here with us. Glorify your name. Oh, we bless your name. Oh, we bless your name. We give it all to you. Lord, we thank you for your presence today. Lord, we thank you for being faithful to us. Wala kami rito ngayon kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon. Marami sa amin dito, matindi po ang pinagdaanan ngayong taon. But we're here, Lord God, we're here. It's not because of our own strength, but because of your faithfulness to us. Lord, we thank you today. Lord, we treasure, Lord God, your promises to us, even your presence sa buhay namin, Lord. Totoong pangako mo, Panginoon, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kahit nagkukulang kami, Panginoon, kahit nakakalimot na rin kami, hindi mo kami nililimot,
Hindi ka nagsasawang mahalin kami. Lord, we thank you today and we want to honor you. Nawa po, Panginoon, maunawaan namin that we are just but for a moment, Lord. And Lord, wag po namin sayangin yung mga sandali, Lord God, na binibigay mo sa amin, Lord God. We would be able to treasure those beautiful moments with those treasure that are still living, Lord God, sa buhay po namin. Lord, hayaan niyo po na magmahal kami. Hayaan niyo po that we would be creating great memories, Lord God. Because after all, hindi lahat ng kayamanan pera. We acknowledge, Lord, that we need financial blessings, but there are other things that we can also treasure in our hearts. Kaya Panginoon, would you please bless every family, Lord? Na Lord, kung meron man dito, hindi nagkakaintindihan, may gulo, magkaayos na nga sila. Maunawaan namin, Panginoon, ang kagustuhan mo at hindi lang yung kagustuhan lang namin, Lord. Today, we just wanna thank you, Lord, at naniniwala kami, Panginoon, nababaunin namin patungo sa 2025, hindi yung mapapait na memories, kundi yung mga magagandang alaala ng 2024 na mag-inspire po sa amin magtiwala sa inyo na hindi kayo kailanman, hindi nyo kami kailanman pababayaan, Panginoon. Lord, we thank you today, we honor you, we worship you. And bless your people now, Lord. I pronounce blessing upon your people. Let them be blessed, Lord God, in their health, Lord, in their relationship, Lord, as a family. Let them be blessed, Lord God, spiritually. Give them peace, joy, Lord God, in their hearts and mind. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. At sama-sama sa aming tahanan, ipagdiriwang namin ang iyong katapatan sa panibagong taong inihanda mo para sa amin. Salamat po, sambahin ang ngalan mo, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen.